It's 7:30 in the evening of Tuesday with Chewy and Jesse here at U Talks, where we go for gold. At magandang gabi sa inyong lahat, sa aming mga viewers, sa aming mga Facebook pages, at sa aming mga tagapakinig sa radyo. Welcome to another episode of U Talks, kung saan makakarinig na naman tayo ng panibagong kwento ng pagsubok, kasiyahan, at pag-asa. At muli, kasama ko ang aking partner or ang aking katandem, si Jesse. What's up? Hello, partner. Hello, bro. Actually, nagulat ako kasi nag-introduce ako. Hindi ko nakita yung signal ng ano. So, feeling ko makita yun sa first May loading. May load. Ako naman Plastic, meron tayong loading ngayon, meron din. Kaya nga eh. Kamusta ka today, Jess? Type 1, kamusta ako? Type 1 ni PS, type 3 mo. Well, I'm good. Gabi? Saan gabi? Ang gabi. Gabi man ngayon. Ay, yeah. Kamusta ang gabi ko? It's a Tuesday night, another day, Tuesday another night. U Talks. Ikaw ba? Kamusta ka? Ako, malamig. Maginaw ngayon sa studio namin kasi, ewan ko, maginaw ngayon. Kahit malakas ang ilaw namin, giniginaw. Actually, naka-polo shirt kami ngayon. Yes. Giniginaw kami ngayon. So, I think uulan. Feeling ko uulan ngayong gabi. Kung Yeah, hindi, lamig. maginaw kasi talaga ngayong gabi, no? But anyway, once again, welcome, no? This is our 10th? This is our 10th. 10. This is our 10th episode of U Talks, kung saan this is just the first season, no? Our first season, we focus on the struggles ng ating mga kabataan at muli tayo nagbabalik para makinig ng panibagong storya. Pero before that, we would give some shoutouts muna siguro before tayo mag-start, no? We've been seeing a lot of comments out here. Shout out to Kuya Guy Del Rosario. Good evening din po to Ma'am Crisaline, and of course to our may mga nag-shout. Meron kanina pa, may nag-shout out para kay Sir Jess, I think. Yeah. Naging student. Shout out kay Russell. Yeah. And then of course, shout out to our dearest mothers. Nakita na namin nag-comment kanina ang aming mga nanay sa aming sa aming Facebook live ngayon. So, thank you for being with us once again. No, we're very happy na makakasama namin kayo uli at masaya kami ni Jess na makakarinig na naman tayo ng panibagong kwento. Yes, another kwento, another day. Another day, another kwento, no? So, we'll have the golden journey. The golden journey is about the struggle talaga eh. Nandito na naman tayo with the golden journey. And this time, last week, if I'm not mistaken, our topic was about poverty. General poverty. And I guess, ang mga audiences natin ngayon is makaka-relate din sa topic natin ngayon. Kasi this is, I think this has been the biggest struggle for everyone. Pandemic. Ooh. Pandemic struggle ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi lang tayo or the guest can relate, but also our viewers as well. Yes, no. So our theme our topic for today is stronger through the storm. This is about the pandemic struggle. Lahat tayo may pinagdaanan ng pandemic. Lahat tayo nahirapan. It was draining physically, emotionally, mentally, even financially. No? And here, makakarinig tayo ng storya mula sa ating guest ng kanyang pandemic struggle. I'm so excited to listen to this story. Yeah, ako din. I'm so excited. So, hindi natin patatagalin pa. Sige, no? Ang ating guest is another member of the OYP, of the Oblate Youth Philippines. At syempre, ang nag-recruit sa kanya ngayon mag-share ng kanyang stories, none other than our content producer, si Lyra. No, she is 18 years old, a student of Notre Dame University, taking education, major in science. No? So our guest for today, I think we're very all excited. Jess, are you excited? So excited? I'm as well. So our guest for tonight is none other than Cyril Nies. Cyril, good evening sa'yo. Good evening din po, Kuya Jess. Yung mukha niya kanina. So, Am I okay? Am I okay? Now, Cyril, good evening. Welcome here sa aming episode for tonight. We're very happy na nandito ka. We're very happy na makaka-share ka ng story about the pandemic. No? The pandemic has been really a struggle for everyone. Lahat naman tayo naghirap sa pandemic. No, but we're here to listen to your story, kung ano nga ba naging storya mo. So, huwag ka mahiya mag-share, okay? Yes. Pero syempre, wala nang intro. So, ang very first question ko agad sa'yo is, what was your biggest struggle nung pandemic? One of the biggest challenges that shaped me the most happened during nung pandemic po talaga.
Kasi during the pandemic, sunod-sunod po yung naging problem namin, which is connected sa health. Una po, Okay. una, yung grandfather ko po, na stroke po siya. Nagkasakit siya, which is stroke, dahil din po sa high blood pressure niya. So, hindi po yun yung first time na stroke siya. Kaya, malala po yung nangyari sa kanya. Yung stroke po na yon caused him to become bedridden for a long time. So, Was this during the lockdown na talaga or pwede pa lumabas-labas by that time? lockdown na po. Okay, so the peak talaga ng COVID. Okay, and then? Hindi po siya makakilos on his own. Hindi po siya makaupo without any support. At saka, hindi din po siya makakain. Na kaya, nilagyan po siya ng tube through his nose to his stomach para po malagyan lang po talaga ng yung tiyan niya. Bahay or hospital? Sa bahay na po yun. Pero nakapag-render naman kayo ng services from Yes, sir. outside. Opo. So that was the first. And then, And after some time naman po, parang isang year ata po, na stroke rin po yung father ko. Pero yung sa kanya po, first time niya po yung na-stroke. So, yung natamaan po ng stroke is half lang po nung body niya. So, hindi po siya ganun kalala, pero hindi rin po siya makatayo or makalakad nung una sa sarili niya lang. Pero ngayon po, makatayo at saka makalakad na po siya. Pero, yung part po na natamaan talaga ng stroke, wala po talagang pwersa. Like, hindi po makasulat ng maayos, and gano'n. Ano ba, left or... Sa left po. Dito. Apo. Until now? Yes po. Kahit po magpirma or magsulat sa card, kunyari po nung grade 12 kami, ako po yung nagpirma. Kasi hindi po talaga niya kaya magsulat or maghawak masyado ng pen. sige, let's go back to your grandfather. Diba? Nauna si grandfather. Nung nagkasakit siya, what was happening sa bahay? Ilan kayo sa bahay nun by that time? 5 lang po kami. Mama ko, Okay. papa ko, si lolo, ako, pati yung brother ko po. And then, paano nyo siya naalagaan? Kasi may ano na ba neto? May online class na ba during that time? Module po kami dati. Module. Module is, may mga inano. So, how did you face the challenge? Kumbaga, paano siya naka-apekto sa inyo in terms of, of course, finances, of course, yung kumbaga, at that time, wala kayong masyadong access din sa medical care kasi nga, it's a lockdown. So, paano siya naka-apekto throughout throughout the pandemic? Grabe po talaga yung effect nun sa amin. Like, emotionally, physically, mentally, lalo na financially po. Kasi, yung sa lolo ko po, kailangan po ng therapy. Like, yung hilot-hilot po. Ilang taon si Lolo? Nasa That time? 60 na po ata siya that time. Nasa 6 na rin siya Opo. that time. Okay, and then? Yung therapist po, pumupunta lang po sa bahay. Kasi may Okay. kakilala rin man po kami. So, doon lang po siya gina-therapy sa bahay namin. Tsaka, kung hindi man po siya maka-therapy, sila mama na lang po yung naghahilot sa kanya that time. Feeling yun, no? Imagine, this was very difficult din kasi. Kasi kahit nung pandemic talaga, ang hirap humanap ng medical care. Yeah. Kasi you have to go, di ba may mga ano pa yan? May Yung mga, test. Yeah, yung may mga swab test pa na swab kailangan test. gawin. Yeah. May mga, naka-isolate si lolo ni nun? Or Hindi sama-sama po. kayo? Sama-sama po kami. Yung na-isolate po talaga is yung father ko po. Kasi, nung parang peak po talaga yung Yeah. during kay Papa. Tapos, nung nasa hospital po siya, nagka-COVID din po siya. Opo. Okay, now. I Tapos, see. so, nung nasa hospital po siya, yung mother ko lang po talaga yung nagabantay sa kanya doon. How did those, yung mga sunod-sunod na mga pangyayari affect your mental? Paano Yeah. what happened? Especially, panganay ka ba? Opo. Okay, how did it affect you, yung mga during those times, especially panganay ka? Siguro po, wait lang. Sige, take your time. Take your time. Mahirap po talaga kasi that time po, very immature pa po talaga ako. Like, palagi lang po ako gakulong sa kwarto ko. Pero nung nangyari po yan, parang may surge po talaga ng maturity na Okay.
parang nagising sa akin yung maturity po ba. Kasi, ewan ko, parang biglaan po kasi talaga. Never po namin na imagine na mangyari yun ng ganun, like sunod-sunod. Kaya, parang biglaan po. Close ka ba? Both grandfather and your father? Opo. Since bata po ako, yung lolo ko na po talaga yung bumabantay sa akin. Kasi, Kaya, nung nalaman mo na stroke, I can only imagine na grabe ka bigat sa feeling. yes po. May time ba na ikaw nag-alaga mismo sa kanya during the Opo. pandemic? Opo, kasi yung that time po kasi by work pa rin po yung mama ko, tapos yung papa ko ga-work rin po. Tapos ako lang po talaga yung maiwan sa bahay. Paminsan nandyan po yung pinsan namin from Jansan na magbantay rin sa lolo ko. Okay. So every time po na magpunta siya sa CR, hindi po Ikaw? opo. Ikaw ang nag-assist? Yes Okay. po. Tapos? Ayaw niya po kasi mag-diaper. Kasi, parang, di rin daw po kasi maganda sa feeling. So, mabigat po kasi yun. Okay. So, ginawa na lang po siya ng parang sarili niyang CR malapit sa higaan niya. Yeah. Para hindi na po ganun kahasal. How about your father naman? Habang di ba, ang pagitan ng stroke is 1 year. Apo. Tama ba? While your father, nung nagkaroon ng stroke, yung grandfather mo is recovering na or dalawa sila sabay na binabantayan niya? Yung sa lolo ko po, parang pa-recover na rin po siya. Okay, good. Kasi palagi po siyang therapy rin po talaga. Nung na-stroke po yung papa ko, pa-okay na rin po yung lolo ko that time eh. Okay lang ba ma-share mo sa amin? Like, what happened nung na-stroke yung father mo? Like, anong ginagawa niya? So, that time po kasi, umaga po yun. So, tulog pa po ako. Tapos, ginising lang po ako ng mama ko. Kasi ako po talagang nag-check ng BP nila. Tapos, naninigas na daw po yung... Marunong ka magtingin na. Sana. Hindi siya ko marunong yan. Sige, sorry. Na-impress na ako kadali. Kasi, sorry. Na-impress na ako kadali. It's a skill naman. Yeah, it's a skill talaga to check. No? Tapos, ginising po ako para i-check yung papa ko. Tapos, nakita ko po is naninigas na po talaga yung body niya. So, ang ginawa po, parang nilagyan na lang po ng ice sa neck. Tapos, Kasi usually pag high blood dito, Opo. yeah. Tapos pinainom po siya ng gamot yung for high blood din para magbaba yung blood pressure. Tapos sinawagan na rin po namin yung mga kamag-anak namin para ihatid na po sa hospital. So before that po, yung papa ko po, siya po kasi yung nagluluto ng ng breakfast namin. okay. So naiwan po yung niluluto niya doon. Tapos, nung dinala na sila sa hospital, ako na po yung nagpatuloy magluto. So, during that time, hindi po kasi talaga ako marunong magluto. Lalo Ano ba na niluluto ng papa fried mo that chicken time? po. Fried chicken. Opo. So, that time po, hindi ko po alam kung ano yung mas masakit. Yung talsik po ba ng mantika or yung nangyari po sa papa ko. It was both mental and emotional pain or yung physical pain ng pagpiprito. Ayan. Paano nagbago yung pananaw mo in life Yeah. based on those experiences? Especially yung time na, alam mo yung pa-recover na. Yeah. Yeah, you have hopes. Tapos ganun yung nangyari with your father. Parang sa part ko po, parang nakita ko pa talaga kung gaano kami katatag as a family. Kasi kahit na ganun po yung nangyari, hindi po kami nag-give up sa each other. Never po kami nawala ng ng pag-asa po na mag-recover din po talaga yung papa. Kasi nag-recover din naman po yung lolo ko. So, para sa amin, alam po namin, and gagawin po namin ang lahat para rin maayos rin po yung father ko. How did you manage yung financial? Of course, kasi nung pandemic talaga, yung finances talaga is one of the struggles talaga. How were you able to manage the finances na, of course, pang-care for the family and then para sa inyong family? Yung sa financial po, hindi po kami sinasali ng family namin. Like, pag problem po sa financial, hindi na po kami, hindi na so, sinasabi sa
kumbaga, parents mo na lang ang nag-handle ng finances. Pero that time po, marami rin po talagang nag-help since yung mga Okay, that's good. friend po ng papa ko, yung mga classmates niya, and yung mga kasama niya sa works, nag-donate po sila ng mga gamit sa amin. Ay, that's nice ah. Yeah. There's an assistance pa rin from the Yeah. family. Not just yung sa family, but sa yung mga friends of friends. Kasi you are, ilan taong ka ngayon, Sai? 18 po. 18. And then, pandemic was about 2020, tama? 2021. So, 6 years ago. Math daw. 12 years old. So, you were 12 years old. So, talagang, kumbaga nasa entering teenage, 13. 14, ganyan po. Yeah, 13. so entering teenage level ka pa rin talaga. Were you able to understand agad kung ano nangyayari sa'yo Hindi that po. time? Anong initial naging reaction mo talaga nung na-stroke si lolo and si father mo? What was your initial reaction? Nagulat po talaga ako. Kasi kakagising ko lang po talaga that time. Tapos ganun na po pala yung nangyayari sa papa ko. Alam ko po, sa papa ko, alam niya po na may nangyayari na talaga sa katawan niya, pero hindi niya po sinasabi sa amin. Ayun. Yun po. Hindi siya naging open, kaya nagdating sa point na ganun. Hindi rin po kasi siya, anong tawag dito? Parang, alam niya po na may high blood na siya. Pero, sige pa rin po siya kain ng kung ano-ano. Ganun po. Kasi minsan masarap yung mga Masarap yung pinagbaba. bawal. Oo. Yung Masarap masarap yung yung bawal. bawal. Yung talagang kahit hindi na pwede sa'yo, you have to take. Especially kasi nung pandemic eh. Pandemic kasi is so very isolated kayong lahat. No? Sarap kumain. Ang sarap Oh, kumain. yeah. Magstay ka sa bahay, hindi ka masyadong makalabas, hindi ka masyadong makalaag. So, Wala kang kang ibang exercise, gagawin. wala ka rin exercise. Wala kang exercise, wala kang ibang gagawin, no? Going back to your father, Sai, nasabi mo sa amin na tinamaan din siya ng COVID. Yes po. Nasa hospital siya by that time. Yes. So, yung mother niyo lang ang nakakapunta. Opo. Pero pag umuwi siya ng bahay, nag-i-stay din siya sa inyo? Or isolated siya? Isolated po. Isolated Hindi din po, siya. nasa kwarto lang po kami. So basically, ikaw na ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Opo. Pati yung pag-care sa lolo mo. Yung tita ko po, paminsan pumupunta po siya doon sa bahay namin. Tapos iniiwan niya din po yung mga pinsan namin para may kasama po kami sa bahay. Pero on a normal day, ikaw talaga yung nag-aasikaso. Nagkaroon ka ng urge na gusto makita yung father mo sa hospital? Bawal po kasi. Hindi, pero yung feeling na gusto mo puntahan. Opo. Kasi nung sa lolo ko po na time, nakapunta pa po ata kami. Kasi hindi pa naman siya ganun ka-heavy. Pero nung sa father mo, Sa father ko po, hindi. Nagsasend lang po yung mama ko ng mga pictures ng papa ko. At saka makita mo pa talaga doon sa pictures yung parang masikip po talaga sa hospitals. Kasi maraming pasyente rin po na Pasyente. iba. and then what were you feeling during those moments? Pag nagsasend ng picture yung mother mo sa'yo? Sad po. Kasi ganun po yung na-experience ng papa ko doon. Parang, iba po kasi parang maraming nakalagay na mga nakakonect sa katawan niya that time. Sa mga picture na sinend ng mama ko. Tapos, nagulat din po ako na ganun pala kalala yung maramdaman niya pero hindi niya pala ginasabi sa amin. Yeah, ang hirap siguro na as a daughter, no, as bilang kapatid, as bilang anak, to mapalayo ka sa family mo. How many days nasa hospital ang father mo? Parang month din po ata. Tagal-tagal din. And then how about your, may kapatid ka, di ba? Opo. Lalaki ba eh? Lalaki po. Yung kapatid mo lalaki, paano ka tumayong namang ate sa kanya? Kasi syempre, ang mother mo is na-isolate. Yung father mo nasa hospital. How did you become the sister para sa kapatid mo? Ako po yung bumabantay sa kanya kasi that time po, kahit po nabawal kasi lumabas, nagalabas po talaga siya ng bahay namin. Pasaway mo lang. Tapos anong ginagawa mo? Nakikipaglaro po siya doon sa mga kapitbahay namin ng mga bata din. Tsaka meron din po atang time na pinunta rin po siya doon sa bahay ng pinsan namin sa Awang. Para doon na rin po siya magstay. So at least, medyo nabawasan din ang pagod. Or, nabawasan din anong tawag doon? Burden? Ang burden or ang worry. Nabawasan ng worry kasi 'di ba with this fathers nandun, then recovering si lolo na Sai, grabe ka
wonderful ng story mo. I'm really enjoying yung story ng flow ng ating kwento ngayon, no? From the pandemic struggle talaga. Makita talaga natin yung pandemic struggle, no? Not just only finances, but mentally and emotionally as well. And of course, di ba, at a young age, ganun ma-experience ni Sai. And thank you, Sai, for sharing your story with us. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. This is just the first segment. Now, this is just the golden journey. At alam kong nabitin kayo, katulad ng nabitin kami ni Jess. So, we'll just have a short infomercial. After this infomercial, titignan natin, of course, may struggle si Sai. Pero behind the struggles, merong joys and hopes. Merong kasiyahan at pag-asa. At babalik kami at mapapakinggan natin yan after this short infomercial. In the heart of serenity where nature meets nurture, lies a sacred refuge, a place of renewal, reflection, and transformation. Welcome to the Youth and Family Center, a haven designed to bring out the best of the joys and hopes in every youth, family, and lay animator. Here, we believe in the power of pastoral counseling, spiritual companionship, holistic formation, and human development programs. Every step you take within these grounds is an invitation to grow, to heal, and to discover your purpose in the light of faith and community. Our mission is simple yet profound: to accompany you in your journey of faith and self-discovery, ensuring that no one walks alone. Through our programs, we foster resilience, strengthen relationship, and deepen spiritual and emotional well-being. The Youth and Family Center is more than just a retreat space. It is a pastoral learning and development refuge, a home for the young and the young at heart, for families seeking reconnection, and for lay leaders devoted to guiding others in faith. Come as you are and leave transformed. Here, you are seen, heard, and embraced. Together, we nurture the spirit, strengthen the heart, and uplift the soul. It's 7:53 in the evening of Tuesday here at Youth Talks, where we go for gold. And we're back Yes, sa ating magandang episode tonight. Kanina we were talking about the golden journey of our guest. Nakalimutan na yung pangalan. Hindi ko nakalimutan. Pangalan. Cyril. Nag-loading siya konti. Nagulat ako doon. And now, pupunta na naman tayo sa ating second segment, which is ang ating Heart of Gold. Sa Youth Talks, meron tayong Pusong Ginto. Of course, diba? And pag-uusapan natin yung kanyang joys and hopes. So, Cyril, kanina we were talking about your journey. Now, during those times, ano yung mga moments na naisip mo that made you happy or made you strong during those times? During those times po, yung mga parang nag-bring po sa akin ng joy is yung makita ko po yung mga tao na nandyan po talaga sila para sa amin through our ups and downs. Hindi po nila kami iniwan. And nung kailangan po namin ng tulong, nandyan po talaga sila agad.
would you like to give them a little shout out muna dyan sa ating camera? Baka mapangalanan mo sila. Sige, go! Shout out po sa kanila Mama An, kanila Papa Amboy, tapos kanila Mama Duday, and sa family ko po, sa Bungaw family. Bungaw. Bungaw? Family? Bungaw family. Ay, bunga. Bongga. Bungaw. Diba? Yeah. Those support systems. Yeah. Parang throughout our Youth Talks episodes, we're talking about the support System. systems. Hindi talaga nawawala yung Yeah, support hindi siya system nawawala. eh. And those peoples are meant for, for you to grow. Diba? Ano yung mga bagay sa'yo na nagpabago that shaped your relationship with them? Yeah. Yeah, during those times. So, during those times po, mas na-understand ko po yung importance ng life. Dapat po, hindi po natin tawag dito? Sige, kaya mo yan. Hindi po natin, Nasa dulo ng dila mo yan. Konti na lang. hindi po natin abusuhin Okay. yung binigay sa atin ni Lord. Kasi yung katawan po natin, iisa lang po. So, dapat po, alagaan po talaga natin yun. Kasi, lalo na, if alam nyo po na meron kayong sakit, wag na po matigas yung ulo. Yeah. Ayan na. Very important message. Pag alam niyo yung bawal sa inyo, iwasan na. Huwag na kayong makulit, no? Yeah. Sige, Sai. Can you give us specific moments of joy with your grandfather during the pandemic? Even though nagka-stroke siya, I'm sure na nakapagkaroon kayo ng pag-uusap. Give us some specific days na naramdaman mo na masaya ka kasama lang si Lolo. Palagi naman po. Kasi since bata po ako, nandyan po talaga yung lolo ko, lalo na pag pinapagalitan ako ng mama and papa ko, yung lolo ko po talaga yung nag-support sa akin. Kasi, Nagkukonsinti sa'yo. Yun talaga yun. Yun talaga yun. Huwag mo nang pagandahin yung term yun. siya po talaga. Kasi, nung bata po ako, every time po na ayoko po, kasi nung bata po ako talaga, Nakailang bata ka. nung Sige. lumipat po kami doon sa bahay ng lolo ko, from nung grade 2 po hanggang grade 6, hindi po kasi ako mahilig kumain. So, pag every breakfast, bago ako pumasok ng school, sinusubuan pa po ako ng lolo ko. Doy. Opo, para lang makakain ako. Tapos, every 3:00 po, meron po talagang merienda. Binibilhan niya po ako yung ice pop na yung Hati sa gitna. Pinahati sa gitna. Tapos yung hati po, binibigay ko po doon sa friend ko, na kapitbahay ko din, para share kami. Kaya, nung na-stroke si Lolo, hindi po namin yun nagawa. Kasi, syempre, nakahiga lang po siya. Pero po, yung bond namin that time, kasi ako po talaga yung paminsan nagpapakain sa kanya gamit yung tube. So, nabaliktad na. Ikaw na Ako ngayon. na yung nagpapakain. Kaya nga eh. Opo. Ang cute naman nun, no? Yung lolo niya na nag-aalaga sa kanya nung bata siya. Yung siya hindi nga siya masyado kumakain. Ngayon, nabaliktad na. The tables have turned. Yeah. Siya na nagpapakain, no? How's your lolo right now? Yung lolo ko po, nakakalakad na po siya. That's good. That's good. Kasi dun po sa higaan niya, may poste po. Tapos, meron pong nilagay na tali si Papa papunta sa bintana. So, parang straight po na tali. Ay, okay. So, doon po siya kumukuha ng lakas, ng force para makalakad din. Tapos, paminsan po, nakakalabas na rin po siya ng bahay. Parang may guide. Parang guide. Yung tali ba yung naging use niya for therapy? Opo. Kasi di ba parang alam ko, dun sa mga medical centers, bakal yung gamit. So parang nag-DIY na lang kasi pandemic. Tutunan akong bago. Oo. Sa mga movies yun. Anong movie? Hindi ko alam kung anong pinapanood ko. Pero during those times, during those pandemics, how did you support yung lolo mo? Especially during the therapy sessions. Yeah. Pag kunyari po, sabay po yan kami ni Mama yung mag-angat-angat ng kamay niya. Kasi masakit po yan siya. Hindi po talaga naaangat yung kamay kasi parang may naiipit po. So, nag-help po ako kay Mama mag-massage sa lolo ko.
Ganun po. Kagit naman no, na parang the pandemic, though nagka-stroke, it was an opportunity then for them to bond closer. Closer. No? Kasi obvious naman na very close na si Sai sa kanyang lolo. But then, itong experience na to made them really closer than ever. Paano kayo ngayon? May activities pa ba kayo ng lolo mo ngayon? Like right now? Ngayon po kasi very busy na rin po ako sa school. So, gabi na po ako nakaka-uwi. So, hindi na po kami masyado nagkikita. Pero, sabay po kami nanood ng TV yung Batang Quiapo. Panis, may banding. Baka gusto niya rin sabay manood ng Youth Talks every Tuesday. Nag-plug na. 7:30. Oh, cute naman ng bonding niyo. So, at least may time pa kayo makapag-bonding. Meron pa rin kayong source of bonding ng lolo mo. Sige, with your lolo, punta tayo kay father. Yeah. No, ano namang, any point of joy with your father during the pandemic? No, na kahit ganun kahirap, what can you say about sa experience mo ng pandemic? A little bit of joy with your father. Actually, nung pandemic po, medyo nagalit po ako kay Papa. Kasi, yun nga po, alam niya na may sakit Bawal, siya. yeah. Patuloy pa rin po siya sa mga masama na gawain. Hindi pwede. Na hindi pwede sa kanya. Yeah. Pero, gina-continue pa rin. So, medyo nagalit po ako sa kanya. So, parang nasisi ko rin po siya nung nagkasakit siya. Pero po, yung for the joys, siguro, kahit na ganun po yung nangyari, hindi po, nag-continue po siya mag-work. Oh, so he's still working right Yes now. po. Kasi, okay, that's good. Scholar po kasi ako. Diba? Okay. Scholar po ako sa work ng papa ko. So, if hindi po siya doon nag-work, hindi rin po ako maka-study ngayon sa NDU kasi The love of a father. The love of a parent. Na kahit na yung stroke na yon, it wasn't something na titigil ako. But this is for my family as well. And ang galing, I don't know, the pandemic kasi was really challenging. Yeah. Sa totoo lang. The pandemic was really challenging. I'm pretty sure na for our dear audiences na nanonood at sa mga tagapakinig namin, the pandemic was really a struggle. And we're hoping na makapag-share kayo ng experience niyo nung pandemic. Kasi sobrang hirap talaga ng buhay ng pandemic. Wherever you are, either you're in the city or you're in the rural areas, iba talaga ang nadala ng pandemic. Not just yung physically, but more on mental and yung overthinking na closed. Usually, we're outgoing persons. Tapos, during ilo-lockdown ka sa loob ng bahay mo. But, here's the good thing. Nakapag-bond kayo with your family. Exactly. Which is important. And, nakita naman natin sa story ni Cyril na nakapag-bond siya. Despite those struggles, we see yung smiles niya. Yeah. Those times na nag-bond siya with her with her lolo and also yung sa kanyang dad. Now, during those times, what are your hopes, especially with your, let's start with dun sa lolo mo. What are your hopes during those times? that time po, since malala po yung nangyari sa lolo ko, marami po akong narinig na parang baka time niya na daw din po. Pero ayaw po kasi ng mama ko. So ayaw niya po makarinig ng mga ganon. So kahit na alam namin po na mahirap, pinush po talaga namin na mapa-therapy. Okay, that's na good. ma-provide po lahat ng gamot niya para lang po talaga makarecover siya. Kasi alam namin po na malakas po talaga yung lolo ko and kaya niya po yun. You never lost hope eh. Yes po. Diba? Yun yung sinasabi natin. Yun yung sabi ko sa inyo from the previous episode. It's hope. Hope helps us keep moving forward. And we have here a living testimony ng storya ng hope na yun. See, ang lolo niya ngayon nakakalabas na, nakakalakad na, yung hope talaga ang naging, kumbaga, anchor ng ano bang term? Yung hope talaga ang naging anchor niya para sa kanyang belief na kaya ng lolo ko to. And look at where that hope led Cyril. Yung lolo niya ngayon. No? Sige, the father, of course, tapos tayo sa lolo. Let's go to your father. What were your hopes naman with your father during the pandemic time? Malakas rin po yung papa ko. Alam ko po, kaya niya yun. Kasi
kahit na maraming challenges, kasi before that po, nagpalipat-lipat din po kami ng bahay. So, alam ko po, kaya niya yun talaga. Parang ng storm talaga. Yeah. Through the storm. Yeah. And now, sige, kanina we're talking about your lolo and your father. Now, during those times, during those struggles, what are your hopes for yourself? Kasi, during those times, nasa parang 14, around 14 ka, yeah. Ang hirap nun, especially panganay ka. Tapos those things are happening. But what are your hopes for yourself? Actually po, if makita ko lang that time na okay yung lolo ko, yung papa ko, okay na rin po ako. Sabi ka, simple ng answer. A very short answer, pero makita ko natitiri-eye na si Cyril. Feeling ko may gusto ka pa sabihin, ayaw mo na mag-iyak. It's okay, ha? It's okay to cry here. It's okay. Mahirap po kasi talaga that time, lalo na sa papa ko po, palagi niya po ako sinasabihan na mag-aral ako na mabuti. Tapos, since meron pong mga problems na ganon, parang medyo napabayaan ko rin po that time yung studies ko. Okay. Pero, thankful din po talaga ako sa friends ko. Kasi, kahit na ganun po yung nangyari, hindi po nila ako iniwan. So, kunyari, sa module, wala akong masagot sa math, nasendan po nila ako. That's good, ha? That's good. Ano bang? Sige, take your time. It's okay to cry. It's okay. Siguro po, hopeful lang din po talaga ako na tao na kahit alam ko na mahirap, kaya pa rin po namin harapin yun lahat kasi ganun po kami pinalaki ng mga magulang namin. Grabe yung... While listening, Jess, no? Kumbaga yung face niya talaga. Yung gusto na mag-iyak, pero very strong talaga. You're a very strong person. Nakita ko na gusto mo mag-iyak. Ang laki talaga ng influence ng hope moving forward in life. Yeah. Diba? Hope talaga is really what keeps us going. Kaya when you feel hopeless, just continue hoping. Tanggalin yung less. When you feel hopeless, tanggalin yung less at manatili sa hope. You really have to be hopeful for the things na kahit na it looks hopeless, but you need to hope. Okay. Gets mo? Oo. It seems hopeless, but you need to hope talaga. Yung kumbaga, hindi mo na kailangang parang despite the storm, there is always a rainbow. wow! Bagay yun. Bagay yun. Hindi ko na alam kung ano yun. Bagay yun. Ayan, iba talaga ang the hope. Sai, thank you very much for sharing your story with us. We're very happy talaga na marinig ang story mo kasi yung story mo kasi is, I'm sure many can relate, not just because may nakaramdam din sila ng sakit, but the pandemic itself kasi. Kumbaga, nadala ng pandemic sa bawat tao at sa bawat isa. And we're very happy to know that you kept on hoping. It was the hope. Yun talagang purpose. You bring out the best. We try. We do our best to bring out the best of joys and hopes. And we're really happy na nakakakita tayo dito na nagko-hope talaga despite the struggle. Sai, thank you very much for sharing your story with us. I'm pretty sure na your 14-year-old self is very proud of you right now. Pero of course, hindi pa tayo natatapos. No, hindi pa tayo natatapos. Hindi pa. This will be just a few short infomercial. After this, we'll have our golden moments. No, we'll have our golden moments after this. Kung saan it's not just about the story of Sai, it's not just about us, but it's about your story as well. So, after this infomercial, we'll be right back for the golden moment. At the crossroads of silence and hope, where creation gently speaks to the soul, stands a place set apart for growth and grace. This is a sanctuary of meaning, healing, and renewal. Welcome
to the Our Mother of Perpetual Help Shrine and Retreat Center. A space intentionally shaped to awaken dreams, restore relationships, and inspire purpose among the youth, families, and lay servants of our communities. Here, we honor the sacred journey of each person through pastoral care, spiritual accompaniment, holistic formation, and programs that nurture human and faith development. Every moment within these grounds invites reflection, healing, and transformation. It is an opportunity to listen deeply, to rediscover strength, and to walk forward with renewed faith alongside a supportive community. Our mission is rooted in presence and compassion, to journey with you as you grow in faith and self-understanding, reminding each one that no path is meant to be walked alone. Through meaningful encounters and guided formation, we cultivate resilience, restore connections, and foster spiritual and emotional wholeness. The Our Mother of Perpetual Help Shrine and Retreat Center is more than a destination. It is a pastoral and learning sanctuary, a home for the young and the young at heart, for families longing to reconnect, for youth seeking direction, for lay leaders committed to service. This is a place of belonging. Come as you are and depart renewed. Here, you are welcomed, valued, and embraced. Together, we nurture the spirit, strengthen relationships, and lift the soul toward hope. It's 8:11 in the evening of Tuesday here at U-Talks, where we go for gold. And welcome back sa ating huling segment at ang pinakamalungkot na part kasi patapos na naman namin. So, Parang ang bilis lang. Ang ganda nung pinag-usapan natin tonight. Tapos, matatapos na naman. matatapos na. We thank you once again for listening to our story for tonight. Thank you sa pakikinig kay Sai. And of course, Sai, thank you very much for being with us here. We're very happy na makasama ka namin dito. And of course, every time na mag-episode kami, we're not, hindi lang to about sa atin, but it's about our audiences as well. So we're gonna read a few comments lang, just read comments from the people na nag-comment sa ating comment section. So to our technical team behind, baka pwede kami mabigyan ng mga comments from our screen. Sige. This is from Josh Bryant. I think si Josh ang guest natin last week. Yeah. Grabe. Sa mga support system talaga ng mga OYP, ang lalakas, no? I think, hindi ako magbabasa neto. Sai, Lyra. Sai, I think it's best na ikaw magbasa kasi I can see your name na na-mention ni Josh. Sige, can you read our comment from Josh? You went through so much, Sai. More than most people saw, but you never gave up. Every struggle you faced didn't break you. It quietly shaped you into someone stronger, braver, and more resilient. I've seen how you held on, not just for yourself, but for your family, and how your strength became theirs too. Even on the hardest days, you've kept moving forward. I'm so proud of you, and I hope you never forget how powerful your story really is. We, your friends, are always here for you, and don't forget that you are never alone in life. Because you have us. Ay, matalikod ka sa camera. Sige, how does that make you feel, Sai? We have our tissue here, remember? Sige, how does that make you feel? Take your time, ha? Ayoko po mag-iyak, pero nag-iyak ako kasi since grade 7 po, sila Josh po kasi talaga yung naging support system ko. So lahat po about sa akin, alam rin po nila, and alam ko po na alam ni Josh kung gaano rin po ako ka-thankful
na naging friends ko po sila. That's good, no? Thank you so much, Josh. Nakapaiyak ka ng ating guest. Alam mo, sa dami ng kwento niya kanina, ngayon lang siya nag-iyak sa comment mo. So, thank you, Josh, no? For showing the vulnerability of Sai. We have another one here. Usually kasi ang ginagawa namin dito, di ba? Nagbabasa tayo. Yeah. But kasi most is na-address talaga directly to Sai. So, I think, Sai, it's best na ikaw talaga magbasa ulit ng comment. To our technical team, kindly... Ayan, sige. Sige, Sai. As your cousin... Wait, this is from Farhana. Okay, this is from Farhana. As your cousin, I see through it, all your struggles and all. Simula, bata tayo. One call away lang ako. Kaming mga friends, papakinggan ka namin. I love you so... Nawala. Technical team? Ayan, yan. I love you so much. Kahit maldita ka pa minsan, mahal kita mo siya. So this is from your cousin. Yes. I'm assuming you're very close. So Very. how does that feel? How does it feel na mula noon hanggang ngayon sinusuporta ka ni Far? Very grateful po ako kay Far kasi kahit dati po pag pinapagalitan ako ng parents ko, si Far din po talaga yung isa sa mga parang gina-protect nila ako sa kanya ba. Akala ko pag pinapagalitan ka noon, pati si Far papagalitan. Kasi dalawa kayong gumagawa. Sige, thank you so much, Far. Okay, we have here from Tita Pamela. This is the mother of ang aking katandem dito. So I think, Jessie, it's best na ikaw magbasa neto. Hope humble oneself to be obedient to whatever roles and responsibilities given, passionate in expressing one's action, and enduring all challenges in life. And in the end, learning and be the best version of yourself. Yes, yung hope, hindi siya mawawala, especially with the story of Cyril. And maganda yun na it helped her shape to where she is right now. And the best thing doon was not the struggle, but the people nakasama niya during those struggles. Panis, ang wordplay ng mama mo, no? Nagawa niya ng wordplay, ang H-O-P-E, ang hope na, pwede pakibalik ako sa comment na yun, to our further, ano yun? Hope, humble, obedient, passionate, and enduring. O, diba? Ang ganda ng wordplay niya sa hope, nagawa niya pa ng abbreviation ng meaning, yung hope na word. Thank you, Tita. Sige, we have here one more from Nicole. And I think this is for you, Sai, again. Hindi na magbabasa kasi naka-address sa'yo eh. It's best na ikaw talaga magbasa. Sige, Okay. Can you read this from Nicole? Keep fighting through the challenges of life, Sai namin. Just trust God even when things will heavy or hard, and maybe He placed you in this situation for a reason because something more beautiful is waiting for you on the other side. We're always here for you no matter what. You're strong, beautiful inside, and thank you so much. Sige, how do you feel? Nicole is, I'm guessing you're close. Ngayon lang po kami nagkakilala during college, pero yung bond po namin talaga sa isa't isa, very strong na po kahit bago lang. Yes po. Are you classmates? Yes po. Same course? Hindi po. Okay. B.Ed po siya. B.Ed. Elementary education. Medyo hindi ako familiar sa mga show. But thank you, Nicole. No, that was a very, alam nyo, kayong mga kaibigan ni Nicole, kayo lang, Nicole! Tingnan mo, kayong mga kaibigan ni Sai, no? From your comments talaga siya lumabas ang iyak niya. It really shows how strong the support system of Sai, of Sai, na meron si Sai, no? Sige, to our technical team, pwede paangat ng mga comments natin, kasi para may mga nababasa din kaming, kahit mga short ko, ayan, from Phoebe, mag-cry siya. Nag-iyak na nga po talaga siya. No, sige, angat pa ng konti. Can we read some comments from our comment section? Okay, we have here. This reminded me to appreciate my family more. Minsan nakakalimutan natin habang okay pa ang lahat. Yes. That's very good. No? It's really important to appreciate your family, to appreciate your loved ones. Whatever happens, whatever you're going through, don't forget that your family is very important, especially sa ating mga Pilipino. I think family talaga is the number one source of strength nating mga Pinoy.
We have here, eto. Oh, Cyril na naman. Sige, can you read the comment? Wait, yan. Laban lang tayo, te. Study hard lang talaga, love you. Mama ko po yan. Ay, hello po. Welcome to Youth Talks, to the mother of our guests. Welcome po. Thank you for watching our episode. We're very happy and we're very proud of your daughter. Grabe po yung na-share niya na story sa amin. And we're very happy na na-share niya to sa lahat ng ating mga viewers at mga tagapakinig sa radyo. Ang anak niyo po ay magte-trending in a while. Siyempre, hindi lang to sa Facebook page, tita, pati ito sa radyo. Naririnig din ng anak niyo po sa radyo. We have here from, this is from Mama Da. Sige, Jessie, can you read this? Like the rain that eventually gives away to sunshine, or the seed that must break through dark soil to reach the light, the hard moments of you're facing are part of a larger journey. You have already proven your strength just by getting through each day so far. That resilience lives within you even when you can't feel it. Grabe ka, Yeah. Poetic. Pakibalik daw ng konti angat yung comment ni Mama Da. Medyo poetic siya. Like the rain that eventually gives away to sunshine, or the seed that must break through dark soil to reach the light. The hard moments you're facing are part of a larger journey. Grabe ka poetic. Yeah. Hindi ko maganda irony kasi opposites. Sometimes there are opposites, pero pag nag-connect, it will have a bigger meaning. It will have a bigger explanation kung ano ang ibig sabihin. No? We have one more comment eh. Can you drag down, may nabasa kami kanina. Yeah, this is, ayan, Sai. Do you know this person? Opo, si ano pe? Love you, Sai. Love you, Sai. This is? Friend ko rin po since grade 7. Ano masasabi mo sa mga nagko-comment sa atin ngayon? The friends. Yeah nga eh. Oo. Ang lakas ng support system mo, no? It's we're very happy to know that na grabe kalakas ng support system mo at sila pa nakapagpaiyak sa'yo. Hindi yung story mo. Nakamiss ako sa'yo, Sai. Yung mga friends mo pa nakapagpaiyak sa'yo, no? That it really shows how good of a person you are, how blessed you are. Hashtag go for go. Thank you, Ma'am Virgie, for commenting, no? Sige, do we have any other comments out there? Just para mabasa namin at makita namin. Just a few more. Okay, we have. This is from our personal account. May mga nagme-message din kasi sa aming page, no? So ini-input na lang ng aming technical team. This is from anonymous. No, we'll leave it anonymous. I like how they connected the story to resilience. It made me understand why struggles can actually shape us. Thank you. Thank you for seeing the connected story of resiliency talaga. Kung paano tayo magiging matatag. Yeah, no, it really connects, everything connects, no. Once again, to our dear audiences out there, sa aming mga viewers at sa aming mga tagapakinig sa radyo, thank you once again for being with us. No, thank you for the wonderful messages na binigay nyo kay Sai. Nakita nyo naman kung paano lumabas ang luha ni Sai sa mga messages ninyo. And we're really happy na nakapanood kayo sa episode namin for tonight about the pandemic struggle. And of course, this is the saddest part kasi patapos na. Patapos na naman tayo. Patapos na naman ang episode. But this is not just the saddest part. But this is of course the opportunity of the three of us para makapag-message si Sai sa kanyang, we usually, di ba, what we do is messages for the audience. Pero this time, kasi nakasentro ang story ni Sai sa kanyang lolo at papa, we'll give you the camera. Ito ang camera mo, Sai. We'll give you the opportunity. And your mother is watching na rin. So we'll give you the opportunity to give a message to your family, especially to your lolo and to your father. So the camera is all yours. You can send your message to them. Thank you. Kasi kahit na marami po tayong pinagdaanan, we never gave up on each other. And yung challenges na na-face natin only made us stronger po. And gusto ko rin sa mga viewers. Sige, go. As a takeaway po for the viewers,
surround yourself with good people. Kasi dati, kinikip ko lang po lahat ng problems ko sa sarili ko kasi ayoko maging inconvenience or burden sa ibang tao. Pero those good people will never see you as a burden or inconvenience. If you have problems, you don't have to carry them all by yourself. It's okay to not be strong all the time. It's okay to need someone because sometimes things will happen. Some things will fall apart in order for us to grow and become stronger. Yes, life can be messy or draining, but don't give up because better days are coming po. That was a very wonderful message. Sai, thank you so much for that. I love what you said. Some things have to fall apart, and then it can pave another way. Kumbaga, yeah, really. When you're going through life, when you're building up something, some things will just, kumbaga, when everything seems to be going well or okay, may point talaga na something will fall, something will break. But it doesn't mean na mag-end doon yung journey. It's just paving a new way. Parang redirection. Maybe those walls na nangyayari in your life or maybe those challenges that's happening in your life are just really redirections for you to be greater. Yeah, that's very true. No, Sai, thank you so much. No, we're really, really happy talaga. Ulit-ulitin namin. We're very happy na nakapag-share ka ng story mo for tonight at nakarinig ang ating mga audiences ng pandemic struggle. And of course, before mag-end ng episode, hindi matatapos to nang hindi kami nakapagbigay ng message ng aking, kumbaga, tandem. No? Tandem. Bago yun. Bagong term, no? Ang aking katandem dito sa ating show. So, Jessie, any messages for our viewers out there? Despite the things that are happening in your life right now, are maybe redirection, or maybe it's just a storm that you are going through right now. Those what ifs, those questions that are happening in your mind, never lose hope. Maybe yung mga pinag-overthink nyo through the storm, it will make you stronger. It will make you bolder. But at the end of the day, storm will just pass through. But the question is, are you prepared for the storm? Or are you preparing yourself for the better days? Gusto ko yun, are you prepared? No, preparation is very important in everything. No, di ba nga, basically, we always be prepared for something. If anything will happen, we should always be prepared. And of course, Jessie, thank you so much. I'm really happy na nakapag-share or nakapag-show na naman tayo for tonight's episode. And of course, from Chewy, the final message is simple. Resiliency is not based on the number of challenges na hinarap nyo, but it's how you face the challenges. Kung paano kayo bumangon after nyo madapa. Ang dami nyong struggles na pagdadaanan, ang dami nyong struggles na haharapin, but that doesn't measure your resiliency. Mame-measure to kung paano nyo siya haharapin at kung ilang beses kayo babangon sa kung ilang beses man kayo madadapa. At sabi nga ni Jess kanina, be always prepared. And we've seen here kung paano hinarap ni Sai yung challenges. She continued to hope and hope at mag-hope ng mag-hope. Ang dami nun, di ba? Ilang hope yun? Apat yun. Nag-hope siya na nag-hope para makita niya. And then, where did that hope led her to? Ang lolo niya is nakakapaglakad na at ang father niya is nakaka-work na ulit. That's how resiliency is measured when you never give up despite the struggles na meron kayo. Okay lang ang mapagod. Mapagod kayo, magpahinga kayo sa lahat ng pagsubok na meron kayo, pero wag na wag kayong susuko. Magpahinga lang at wag na wag susuko. So, once again, thank you everyone out there, to our listeners and to our viewers na nakapanood at nakarinig ng aming episode for tonight. We're really happy. Jessie, thank you once again for being with me. For being with me once again. Thank you so much, Sai. Napakaganda ng storya mo. It was a very beautiful story. And of course, before we end, we would like to promote our upcoming program.
no, the Youth and Family Center will have our upcoming program, which is the Church Talks. The Church Talks is a program for those, kumbaga, for our religious teachers, for those who are willing to expand their knowledge about the Catholic Church, about our church. This will be on April 13 to 17. This will be from April 13 to 17 at our Mother Perpetual Help Shrine and Retreat Center sa aming center sa Binuligan, Kidapawan City. We'll give you the link sa aming comment section. We'll send you a link para sa registration, and of course, if any information needed para makapag-join kayo. We hope na makapag-join kayo sa aming Church Talks on April 13 to 17 at our Mother of Perpetual Help Shrine and Retreat Center in Binuligan, Kidapawan City. And of course, we would like to give a few shout-outs. Thank you to NDBC, to Father Rockmore and sa whole team sa pag-always support sa amin. To our technical team, to our technical director, Narciso Aliaga, to our floor director and production assistant, Remar Cabual, and to our content producer, Lyra Mel Rodriguez. Thank you sa inyo, dahil kundi dahil sa inyo, hindi magiging successful ang aming show. And of course, thank you once again to everyone out there. And so, last na. Thank you. It's 8:30 in the evening of Tuesday with Chewy and Jesse here at U Talks, where we go for gold. And we'll see you in our next episode. Bye!